Anong oras na? O, 5. 5 o'clock? It's 5 o'clock in the morning, guys. October 31. 5:15 to be exact. 5:15. We are going to the market. Hahabol kami sa pamimili, guys. Kasi nga, you know. So, today, we only have 30,000. And because we also have Snow Joe today, is talaga, guys, hindi na makaka-deliver. November 3 na ang resume. And so sad talaga na yung sa ibabaw na lang ang meron kami. Wala na kaming ice cream, napakalakas. Buti na lang Snow Joe nag-text na meron silang deliver today. So, at least Snow Joe items, no? Grabe talaga. So, the sales, the 2 consecutive, how many days ba? Basta, ano ba ngayon? Lunes kahapon. Linggo, Lunes, Martes po ngayon eh. Linggo, Lunes, no? Ang aming sales ay nasa 30 plus K. Tapos, ang ano naman, supposedly 30K kagabi, mahigit. Eh, hindi ko, nag-ano na ako, nag-cut off na ako. Pero nung ano talaga, 30 plus K. 30, almost 39, nung linggo. Ayan. So, dali, ayan. Mamaya tayo mag-catch up, guys, ha. Guys, alis na kami. It's 5:22 in the morning. Yeah. That is life. Wow. Our ano is open na, our classmate. Yeah, that's crazy. Very true. Do you want to get some Amazon? Yes. Amdisan. Santa Maria na kami, guys. Puno. Seriously? Puno, guys. Saan kami paparada? Get here about. Ha? Grogi ako, guys. Kakantok. Kumuha tayo ng ilan ba kanina natin? 2 kahon. Ang isang kahon kasi, guys, ay 12 tray. So, 24 tray plus 6 tray pa. 30 tray bali lahat. Ang ating kinuha for today's reveal. And inaayos na. Tapos frozen na tayo. And then, candies. And then, direct way. Try ko pong dumaan kay Ate Lourdes. Kapatid. Nung nakaraan, di ba si Kuya? Siya kapatid naman ni Kuya. O, di ba? Siya ka talaga pag puyat, ano? Sa kanes. Pwede ha? Wait, tatapos mo ha? Wala po. Losh yung nanay niyo. Namumutla na sa pagod at kuya. It's way. Sige, this way. Wait, kasi daddy, alam. Ayoko nang gawin to. Ayan, may langa, oh. May langa, wala ka tayo. So, 30 ano, guys. Mamaya na, napapagod ako. Dito na kami sa malapit sa kandihan. Kumain muna ako. Tapos na ako, sinigang nga ako. Okay, sasakit ang ulo ko. Hindi kaya ng power show ganito. Napakaaga kasi oras na kami nagsara kagabi, mag-alauna na ako nasa higaan. Tapos babangon, alas 5. Ilang araw ng gano'n na, ating gabi na. So, sa mga magtitindahan, ihanda nyo na po at pagod, hirap. Well, daddy kumakain. Ayan, guys. Si daddy nandoon nagkakape. Tapos kami dito ni Claire. Pumunta sa sasakyan, nahiga. Nahiga kami, binuksan namin yung air. Kaya ko lang buksan yung... Ang maganda kasi dito, guys, sa ano na to, nabubuksan yung aircon kahit hindi mo papaandarin yung sasakyan. Basta yung engine. Ganun naman yata lahat ng sasakyan, guys. So, yan. Inahantok ako pagkakain namin. Tulog muna tayo habang hinihintay natin magbukas yung candy. So, ang napamili nga pala natin, guys, ay 30 pala. 30 na itlog, XL and large. And then, ano pa yun na? Hindi. Medium anin. Tapos frozen, halagang 7 plus. Tapos bumili ako ng hipo na katamaan lang, pambato siya rin, at saka chicken. Tapos hintayin natin yung mga toys. Ewan ko, makakapunta pa kami direct, depende sa budget. 30K lang dala ko, guys. Kasi
Kasi nga, ano eh. Hindi pwedeng dalhin lahat ng pera. Pupunta pa kami ng bangko, didiretso kami ng bangko, babayad ako luwi na. Tapos, uwi na. Tulog muna tayo. Baka ano naman, masira naman yung ano. Oh, you're so handsome. Ayan guys, ang dami namin pinamili. The joke man. Asan ang frozen natin? Frozen is there? Frozen, egg, at saka ano. Ang huling order sa buwan ng October. Huling hirit sa pag-hirit. 1.5 na isa, ma? Ngi. 1.5 pa. Ayan guys, eto, tsaka yun. Ayan. Eto kay Kuya Joseph to, no, nagpa-deliver nga tayo. 15, ano, ilan lang ni-refill natin? 15 case. Ayan. Ayan. Nagdagdag din tayo gin. No, nagpahabol tayo chichirya, mamayang gabi pa dadating. Ito yung itlog na kinuha natin, iayos na natin yan. Ito yung natira pa sa mga deliver nila Kuya Joseph. Tapos ito pa yung sa laruan, ito pa isa. Ito 420 yata ang isa nito, 450. 450 isang ganito, parang ganyan. Tingnan nyo guys, napakarami ko nang na-reserve na ano na ganyan. Yung iba na pamigay pa. Tapos andito pa yan. Ang dami niyan eh. Ginagamit namin na ano, na mga lalagyan. Oh, ayan guys, oh, ang dami niyan. Oh, ayan, sa mga ano lang yun. Di ba mga pinaglagyan niya ng mga ano, surprise egg. Ayan. So, naghahanda tayo kasi para bukas. So, ayun nga yung isa. Ayun pa yung isa. Ayun pa. No? Buksan natin ilang. Yun. Ayan pa. No? Yun na lang natira sa nakaraan natin eh. So, worth na, ito binili pa rin namin kaninang umaga. Worth, magkano? 15, almost 16,000. Yung ating mga laruan for today's video. No, ang dami niyan. At saka ito pa pala isa guys. Ito pa oh. Ilang ano? Supot? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 supot ng laruan. Ayan. No, mag-aayos tayo. Ngayon pinatira natin mga chichirya, yung mga bundle na bangus galing kay Tita Tessie, mga 3D natin, mga panda. Ayan, meron pa yan sa ilalim, ganyan. So, dinisplay na natin kasi napakabilis nga. Dinisplay na natin yung iba. So, napaka-worth na may lalagyan tayong ganyan kasi para laruan na lang yung mga nandito natin. Okay. Parating ang asukal. Ako, mag-worth 10K na naman kay Ate Lourdes. So, ayan ang ating ano. So, for madilim guys eh. So, mamaya tayo mag-usap. Ayan guys, kay Ate Lourdes na order natin. Mga asukal yan, natiba-tiba pa. No? Kasi tingnan nyo naman yung asukal namin. Ayan. So, yung mantika namin, ayan. Ayan pa. Ang bilis ng mantika namin talaga. Grabe. Ayan. So, ito. Almost 7,000 yan kay Ate Lourdes. So, kamustahin naman natin ang ating istante. Ayan. Ito yung mga candies namin kahapon na i-display na namin yung iba. Karami-rami na i-display na. Ayan, oh guys, oh. Nagtambak dyan. Ang ating mga ano. Ito ang mga hopya ito eh. Ayan. Diba? Taray! Ayan pa yung mga laruan. Mga laruan pa rin to guys. Mga candies. Oh, ayan oh. Oh, napakarami niyan oh. Oh, ayan oh. Oh, ayan pa oh. Oh. Tapos na-i-display pa yung iba doon. No? Teng, may bibili. Ayan, hi guys, Mami Park is here. Ayan. So today magkakaroon tayo ng learnings. It's November 1. But ang iba-vlog natin ay ang last October month, no? So, sa totoo lang po, napakahalaga ng pag-uusapan natin kaya maging good listener po kayo. So, in today's video, yan nga, in-update ko kayo. Humabol pa kaming mamili kahapon at hanggang kanina, November 1, ay dineliver ni Ate Lourdes yung order ko. So, nakakatuwa lang na thinking na for the past months, no, pataas talaga ng pataas ang ating purchasing power. So, kaya naman sobra akong natutuwa. Hindi niyo po ba alam na ako po ay nagkaroon ng akin pong naging total purchases for the month of October is 684,888. Nung September po, tayo po ay nagkaroon ng September po ang total purchases lamang natin ay 559,683. So, tingnan po natin ang difference. 68, ayan. So, 125,205 ang difference niya. Imagine that, no? So, isa din sa nakatulong, syempre, ay yung mga okasyon na dumating, no? Last year po, guys, yung Oktoberfest ko na benta din, tuwan-tuwa ako. That is the very first time, guys, na nakabit ako ng million sales. So, sobra akong masayang-masaya. Kasi, 500,000, no? 500,000. But at least may million. So, tuwan-tuwa ako. And, what na ba ang store become right after that? So, nag-continue siya
until now, nag more than 500,000 na. So, tuwan-tuwa ako, no? Kasi, alam nyo po, seeing my business in progressive condition or situation, sobrang achievement talaga sa Mommy Park yun. Yung sipag, tiyaga, hirap, pagod ay nagwo-worth. At hindi po ba kayo maniniwala na ngayon pong buwan itong buwan ng October ay marami pa rin ang mga pagkukulang ng Mommy Park. Marami pa rin ang mga hindi talaga pa natutugunan ng Mommy Park para sa ating mga customer. Kaya naman ang papasok sa ating pag-aaralan for today's video ay ang tinatawag nating SWOT analysis. Ano po ba ang ibig sabihin ng SWOT analysis? Strength, weaknesses, opportunities, and threat. Pag-uusapan po natin yan, no? Isa po iyan sa under ng management na pinag-aaralan. So, dito po sa atin, dahil nasa negosyo tayo ay mga negosyante, tayo ay naghahanap buhay, kailangan, alam din natin yan, no? Kailangan, naiintindihan din natin. Kaya naman, mag-aral tayong muli at i-relate natin yan sa ating mga experiences dito sa store. Ayan. So, bago natin simulan, yung parang pinaka-main topic natin, gusto ko lang magbigay ng mga ilang sa inyo guys. Hindi po ba kayo maniniwala? Last month, September, no? Kasi kahit November 1 yun, supposedly we're talking about October, no? So, nagsulat po ako, nag-total ako ng mga, kinumpare ko yung purchases ko, compare sa mga malalakas kong kinukuha ng mga supplier, kinumpare ko yung September month at saka yung October month. Kay Kuya Joseph po, yung nagdi-deliver ng alak, soft drinks, mga kung ano-ano, yan po ay nag-worth ako ng nasa around 120,000 yata, or basta nasa 100 plus K. At hindi ako makapaniwala guys, na ngayong buwan ng October, ay umabot na po siya ng 140,020. Oh, imagine that, ang laki ng difference. Kay Kuya Joseph lang yon guys, no? Kay Kuya Joseph lang. So, sa bigas ko naman po, no, isa sa pinakamalakas ko din ay imagine niyo guys, last month yata nasa almost 65,000, 62,000 yung napamili ko, or 68. I'm not sure, pero to be safe, nakalimutan ko na kasi, to be safe, dun tayo sa 65K. Ang napamili ko na bigas sa ating supplier. But this month, October, alam niyo po ba, tayo ay umabot ng 76,360. Ang laki ng difference, di ba? So, ibig sabihin, improving yung purchasing power natin at yung demand. So, nakakatuwang isipin, no? Kay Ate Lourdes po, last month, nakamagkano din ako sa kanya. But this month, bago po kasi pumasok ang October, nakapamili na kami ng bongga. Ngayon, ilan-ilan lang yung napamili ko kay Ate Lourdes, sa totoo lang po. So, kaya kay Ate Lourdes po, nagkaroon na, ayan. So, tama nga ba kay Ate Lourdes? Ganun lang. 13,000. Parang hindi ako makapaniwala. No? At ngayon nga po, ay nag-deliver siya. Yung dineliver niya po today, ay papasok na po ngayong November ng kasi November 1 po dineliver at binayaran ko na din. Ayan. So, dito tayo sa ice cream na isa sa pinakamalakas natin, no? Ang ice cream po na si Snow Joe, nag-total po tayo ng 16,734. At kay Ace Ice Cream naman po ay 35,653. I-add po natin yan sa ice cream na puhunan lang natin. 52,390. Ice cream pa lang po. At ito po guys ha, alam po ni Snow Joe at saka ni Ace Ice Cream yan. May mga laps po kami ng mga orders. At saka mayroon po kami, hindi po kami nakumpleto. Bakit po? Hindi na po namin talaga kasi alam kung paano namin ilalagay yung aming mga items. Dahil po, gamit na lahat ang aming mga refrigerator, ang aming mga chest freezer. Talaga pong sa totoo lang, as much as possible, I want talaga na kumpleto. May mga laps pa po kami. Tulad po ngayon, no? Nung at renta pa, nagdedelikado na ang ice cream namin na stock sa kay Ace Ice Cream. November 1 yan, November 3 pa ang resume. Hindi naka-order dahil nag-off na talaga. So kaya sobra grabe yung namin panghihinayang dahil napakaraming hindi na ibentang ice cream na dapat ay maibebenta pa dahil nga hindi naka-order, no? Dahil hindi rin kasya naman kasi guys, Diyos ko po Lord naman. Buti na lang guys, October 30 nag-deliver si Snow Joe. Kaya kahit pa paano may ipinasak pa kami na ibang ice cream. Sobra, grabe talaga. So imagine niyo kung talagang as in talagang napoprovide namin lahat as in ice cream pa lang magkano na. Siguro hindi sa pagyayabang o aabot kami ng nasa 80K ice cream lang, no? Ganyan po siya kalakas. Imagine that. Natin, ang frozen po namin ay umabot po ng 20,711 as of yesterday na namili kami. And the si Candies, no? Ang ating mga Candies, hindi po ba kayo maniniwala? 29,212. 29,212. Konting-konti na lang, 30,000 na. Candies pa lang yan, guys. Candies. At may laps pa yan. Lahat ito, guys, may laps. Yung mga sinasabi ko sa inyo, may mga laps pa na hindi nakapag-provide, hindi naka-order agad, hindi nakapamili agad, no? And then doon naman tayo sa egg, no? Ang puhunan po na umikot sa egg, 36,587. Sa itlog, hello, kamusta ka?
Ilang tray ng itlog yan, hindi ko na mabilang sa dami, no? As of yesterday, dahil namili kami ng itlog kahapon. Okay. So, doon naman tayo sa 15, number 15. Doon naman tayo kay Direct Way, no? Kung saan kahit hindi tayo order kay Pure Gold, meron tayong Direct Way na supermarket na mura-mura. Mura ng 2 piso hanggang 5 piso ang presyo. Okay, Direct Way, total of 86,154. Diba? And then, doon tayo kay PMFTC, yung mga sigarilyo natin, no? So, 78,249. At doon naman tayo kay 14M, yung nag-provide sa atin ng Camel, Mighty, and Winston. Ayan. 45,274. Ayan. No? So, yan lang siguro muna yung babanggitin ko ng mga bonggam-bongga. Marami pa tayong mga iba na mga bonggam-bongga din ng bonggam-bongga din ng ating purchases. At yung iba naman ay, dahil naka-order na tayo bago pumasok ang buwan ng October, ay kaya medyo konti lang yung ating order. But, all in all, kung iisipin mo, no, ang difference ng purchases ko from last September to compared to October, 100,000 mahigit. Napakalaking bagay nun. So, yung purchasing power natin ay tumataas. At kung may lapse pa ito, ibig sabihin, merong problema. So, dito papasok ang ating, bago po natin banggitin pa yan, Mami Park, yung bang target sales mo ng last September ay nabit ni Oktoberfest. Yes, nabit po niya. Ang laki ng beat. Ang laki. Kahit paano, no? So, last year po, October, nung mag-vlog po ako, that is the very first time na naka-million sales ako. Ang million sales po is half. More than 500,000. At least may million. So, ako po, ano na ba yung performance ng store right after that? Abay, syempre, hindi lang na-maintain, nalalagpasan pa. Buwan-buwan. So, kaya nakakatuwa. I'm so happy. Hindi laging ganon every month, but hindi nabababa sa 503,000 yung ating sales every month, no? So, dahil papasok ang November and December, magkakaroon, ito pong November po ay, actually, pwede ko nang i-raise to ng target sales natin ng 800K mula November until December. Kaya lang po, hindi natin masasabi kasi kasama pa din ang month ng November sa buwan de peligro sa buong taon. So, we cannot be so confident. So, siguro, para less din ang ating frustration and expectation, dun tayo sa 750K target sales for the month of November, no? And sa next December na tayo mag 800K target sales, no? So it depends din po sa klase ng buwan pagka naglalagay ako ng target sales, kasi hindi naman po talaga mangyayari yung pataas ng pataas ang gusto mo, kasi nga may mga buwan na pecha de peligro, no? So but thinking na somehow mataas-taas din yung inaakyat. Kumbaga ba, nalalagpasan din naman yung mga previous months, kahit 10,000 lang, kahit 20,000 lang yung nalagpasan niya ng previous month, okay yun, achievement pa din yun. Diba? So, hindi man, halimbawa, nag-target sales ka, tapos, hindi mo nabit yun, pero, i-compare mo naman yung sales sa nakaraang buwan na nalagpasan naman yan ng kahit papaano konti. Ano pa rin yun? Milestone pa rin ang tindahan yun, no? So, yun lang. Ganun lang ako. Kasi, syempre, mag-expect ka kung ano ang ipinut-in mo sa tindahan at kung ano ang naging condition or situation ng tindahan, no? So, para hindi yung masyado kang napaparaning. Ang importante, diba? Nakaraos sa mga bayarin, no, both business expenses and both sa personal. So, masaya ako kasi alam niyo naman guys, na bread and butter namin ito. Kamusta ka naman, diba? Yung kita natin sa YouTube, wala yan. Di yan, naku po, wala masyado yan maiaano talaga sa atin. Pero, ito tindahan, mag-focus tayo dito. At kahit ganun pa man, I'm so excited to share with you ang aking mga natututunan. Nang sa ganun ay kayo din, maranasan nyo ang nararanasan ng Mami Park. So, bakit ba natin kailangan pag-aralan ang SWOT analysis o yung tinatawag nating strength, weakness, opportunities and threats, no? Bakit kailangan nating panuhan yan? I-relate natin yan sa aking nangyari ngayong October. So, dahil may mga pagkakataon pa na hindi ko na ipoprovide lahat-lahat sa mga sa ating mga customer, ang ating mga items, no? May mga pagkukulang pa. So, ibig sabihin, meron pang problema na kinakaharap si tindahan. So, doon muna tayo sa strength. Ano ba ang strength ng ating tindahan? Kailangan alam natin. So, ako ay pagmamalaki ko po, ang isa sa strength ng tindahan namin ay ang aming napakagandang customer service. Yan. So, paano mo malalaman na maganda ang iyong customer service? Siyempre, maraming bumibili sa iyo, no? Nakikita mo lagi yung mga regular customers mo nasa iyo. Dumadating doon sa punto na uunahin ka muna nilang bilhan at kapag wala sa iyo, saka sila pupunta sa ibang tindahan, no? Handoon din yung nakakarinig ka ng mga magagandang feedback dahil sa iyong pagbibigay ng magandang serbisyo. At nakikita mo rin na kung gaano sila nag-smile. Guys, thinking na si Daddy Park ang nag-o-open sa umaga, Ingles. Ika nga nung iba naming mga customer, Mami Park, isa sa pinakamahirap naming problema, paggising pa lang sa umaga, paano kami magsasalita ng Ingles kay Daddy Park dahil may gusto kaming biling item sa'yo? Diba?
So, isipin nyo yan. So, napagtatagumpayan. Nakakatuwa, no? Ang laking naging bagay. Sabi ko nga sa totoo lang, naging maganda rin yung pagdating ng Daddy Park. Imaginein mo, ang tao ay kahit papaano, they try to learn to speak in English, no? Na-enhance ang kanilang vocabulary words. Magugulat ka nga dito May mga kumpon ng mga bakla. Bibili sila ng ano ba yun? Seaweed ba yun? Yung seaweed na dilata? Yung squid na dilata, guys. Hindi nila masabi kay Daddy Park kasi nga English. Alam niyo po kung ano? Do you have octopus? Tawa kami ng tawa. Nung kinukwento ni Daddy Park, octopus daw yung tawag ng mga ng mga grupo ng mga bading na bumili sa amin. So natutuwa lang ako. And then nung bumalik sila, naghanap ulit ng octopus. Tawa kami ng tawa. So sabi ko, okay lang yan. Si Daddy Park maintindihan yan, no? Kung sakaling meron kayong gusto na bilhin na dilata at abot tanaw at pwede niyong pasukin ng tindahan at para makapamili kayo, ituro nyo kay Daddy Park, no? At meron namang price tag yan, pwede niyong mabili. Ayan. So nakakatuwa. May mga customer kami dito na bibili sila ng kape nang sila'y magising-gising pagising sa umaga, no? Mabuhay ang mga dugo, no? Ang kaso, iisipin nila paano daw sila bibili kay Daddy Park. Kasi nga naman, English. Pero buti na lang na pagtatagumpayan at kahit ganun pa man na mag-i-struggle sila sa pag-i-English, pinipili pa rin nilang bumili sa Daddy, no? Nakasanayan na ngayon ng mga customer na si Daddy Park sa umaga, na ang Mommy Park pagod, no? Magpapahinga, hindi pa agad makakapasok sa tindahan. So, isa yan sa aming strength, no? Another strength din ng aming tindahan ay ang aming teamwork, no? Tulad ng kasama natin ng Ate Ana na mas pinipiling pumasok kaysa magpahinga, no? Mas pinipili niya na magkaroon ng concern na baka mahirapan si Mami, kailangan pumasok, no? Saka na muna magde-day off. Hindi naman sa dinidrain natin si Ate Ana. Syempre kino-compensate naman natin yan ng bonus. It's just that maganda yung makukuha yung empleyado ay meron ding concern sa inyong negosyo. Hindi lamang yung dahil sa meron siyang mapapalang sahod, no? Mas maganda pa din. Kaya pagdating sa pagkain, huwag magtitipid sa ating mga tindera, no? Kung masamang-masama talaga ang pakiramdam, hayaan na nating mag-day off. Paminsan-minsan, kung maganda ang kinita natin, magbigay tayo ng bonus. Paminsan-minsan, kapag maganda ang naging performance, magbigay tayo ng something, no? Kasi yan ay isa sa strength ng ating hanap buhay, ang ating mga empleyado, no? Isa sa pinakamalaki ang parte sa ating hanap buhay. Kaya dapat hindi natin sila dinedeprive, di natin sila pinababayaan. So, yung aming family ties, yung aming support system, no? Sa amin sa isa't isa, ang team, isa yan sa strength ng tindahan. And syempre, ano pa ba, ay ang ating kapital, no? Hanggang saan ba? Nasasaid na ba ang kapital? Kamusta naman ang kapital? So, yan ay ang ating mga strength, no? Marami pa, magbigay kayo dyan sa comment kung may naiisip pa kayo na strength ng tindahan para nang sa ganun naman ay mapagninilayan natin. So, doon naman tayo sa weaknesses. Ano ba ang weaknesses ng tindahan natin? Unang-una, we cannot able to open very, very early in the morning. Kasi, magsasuffer naman yung health namin kapag sobrang umagang-umaga. We let na lang na ang other kasari naman ang makabenta na talaga namang nag-o-open sila ng maaga. So, isa iyan sa aming weaknesses. Another thing ay syempre yung scheduling pa din ng aming pamimili at yung nabibit na sales namin everyday na makaipon kami ng pampapamili. So, because yung capital namin, syempre, nagro-rolling lang tayo, wala tayong backup, no? Meron man tayong buffer funds, hindi naman din sapat na sapat ang buffer funds natin para talagang ma-provide ang lahat ng pangangailangan. So, that is what I see in our store. Yung honestly speaking, magiging honest ako kasi I don't like na mag-sugarcoat dito. Kapos na kapos pa kami sa capital, sa totoo lang. Thinking na napakaganda na ng naging flow ng purchasing power namin, ng aming sales, andoon pa rin talaga ang aming weakness when it comes to capital, na kailangan namin maghintay talaga ng sales para makapamili kami ng maganda-ganda. And syempre, kasi hindi na namin magiging weaknesses yung transportation kasi meron na tayong provided na sasakyan. But damadating talaga doon sa times na sa capital talaga, medyo weak pa tayo. Oh, imagine that, ang taas na nga ng ano natin, no? Compare sa last September, ang ganda ng naging purchasing power natin nitong October. Pero weaknesses pa rin natin yan, no? So, yun ang gusto kong maintindihan nyo na kayo, no? Baka hindi nyo lang alam, weaknesses nyo din pala. Actually, lahat, napakarami na mga nagrarant, mga nagsasana all na sana malaki ang puhunan nila, ganito, ganyan, para makapagpa-extend, makapamili, ganito, ganyan. Hindi makapag-provide kasi nga kulang din sa puhunan. So, isa yan sa weaknesses. Ano ang mga gagawin? Ano ang mga dapat nating
gawing hakbang dyan ng, kahit nang hindi tayo kailangang mangutang, hindi tayo kailangang maglabas ng personal na pera. So, i-priority ang fast-moving products, maging consistent sa oras at sara ng, sa pagbubukas at pagsasara ng tindahan, maging consistent. Actually po, nabanggit ko po yan doon sa tatlong pinaka-epektibong paraan kung paano mabilis na mapapalago at mapapalaki ang tindahan. Nandun po lahat yan, yung consistency is the key, no? So, usually, yung kabaligtaran ng ating mga pagiging consistency, yan ang ating mga weaknesses. So, kaya naman, kailangan alam natin na-address natin kung ano ba talaga ang problema sa ating tindahan. Nang sa ganun, iyon ang gagawa natin at pupukusan natin ng solution. So, doon na tayo sa opportunities, no? Opportunities, dahil mataas ang, kung naglalak pa kami ng or nagkukulang pa kami ng supply, or nagkukulang pa kami ng items, or nagkukulang pa kami ng pagpo-provide sa aming mga suki. So, yon ay ibig sabihin ay opportunities yon, no? Problem, good problem, no? Naalala niyo po ba yung aking vlog na good problem is meaning good opportunity. Yung vlog ko po, balikan nyo po, no? Good problem means opportunity. So, kapag may good problem, ibig sabihin may oportunidad. Merong kumakatok na blessings. Ang kailangan lang natin ay magkaroon ng pagkilos kung paano natin magagawa ito. Yan! Kinikilig ako kasi at least yung problema natin, good problem, no? Hindi bad problem. So opportunities. No? Kapag may oportunidad na nakikita kayo, tulad ng may hinahanap na mga items, no? Kaya lang nahihirapan kayo kung paano nyo na-access yun. So, kailangan paglaanan nyo ng kapital, paglaanan nyo ng panahon. Nang sa ganun, ay ma-provide nyo at makabenta ng makabenta at mag-rolling ng mag-rolling. Naniniwala ako, guys, sa trust the process. Huwag nyo madaliin, no? Kasi the more na minamadali natin, the more na mas napapahamak tayo at nagkakaroon tayo ng impulsive decision. Tapos, kung yung impulsive decision pa na naganap, ay baka mamaya ay hindi naman tama. So, kaya lagi nating tatandaan, kahit isang araw lang, kahit kalahating araw, lalagyan natin ng delay ang ating mga decision. Kasi baka may maganda pang desisyon na maisip tayo. Eh kung nag-go na tayo agad, sayang naman, no? Kumbaga ba, having a delay can help you to more think critically and analytically, no? So, kaya kailangan wag impulsive. At syempre, lalong-lalo na, isa pa sa pinaka-key ay ang pag-iisip kung paano ka mag-allocate ng budget. So, dahil ang kailangan natin dito, kapag may good problem, may opportunity, kailangan meron tayong ginagawa. So, nung na-vlog ko yan, yung good problem ko at opportunity, hindi ko naman pinabayaan yan. Gumawa naman ako ng paraan. And I trust the process talaga. Talagang nagsipag ako, nagpaikot ako ng puhunan, namili ako ng namili. Sabi ko nga sa inyo, wala pa naman kami sasakyan noon. Ginawa ko talaga ang lahat. Kahit hirap na hirap ako, pagod na pagod, masakit sa katawan, masakit sa ulo. Ginawa ko hanggang sa yung aking good opportunity, yung aking good problem ay mabawasan. No, ibig sabihin matugunan. No, matake ko yung half man lang ng opportunity na dumadating. At isipin nyo guys, nakukulang pa kami. So, ibig sabihin, may opportunity pa na dapat nating makuha. No? So, kaya lagi niyong tatandaan yan, ha? Lahat ng mga pwedeng itinda at mapagkakakitaan, ilagay nyo dyan sa tindahan nyo. Maglagay kayo uling, dishwashing, kung ano-ano pa. Mga bagay na wala sa ating mga kakompetensya. I-provide nyo. No? Para magkaroon kayo ng edge pagdating sa target market o customer at syempre sa sales. Lalo na kung bread and butter nyo to, no? So, kaya kay Mami Park, ito talaga yung aking tinututukan, yung good problem namin. Mas tutok ako sa good problem, sa totoo lang. And syempre dun sa weaknesses, no? Ayan, threats. O, ayan na nga ang threats. Ano yung threats, no? Babala, yung mga magiging hindrances, magiging struggles natin, yung mga banta para sa ating tindahan na hindi tayo makabenta, hindi tayo makaano. So, ano ba yung mga threats natin? Kasama na diyan yung ating number one na syempre ang ating competitors, no? So, hindi nga tayo nagpo-focus sa kanila, but syempre kailangan naiintindihan pa rin natin at nalalaman pa rin natin what's going on within the area. So, syempre kasi kailangan ma-maintain natin at hindi lang ma-maintain, mas mapataas pa natin ang ating sales, ang paglago ng ating tindahan. Kaya kailangan alam natin what's going on. And also sa pricing na gumagana sa paligid. Kailangan aware tayo dyan, ha? Baka mamaya, sige-sige lang kayo. Minsan, mas maganda pa rin ay yung maging king observant kayo.
Okay? So, again, pwede nating alamin ang mga nangyayari sa ating mga competitors when it comes to pricing, when it comes to kung anong ipoprovide natin ng mga items nang hindi natin sila pinakikialaman, no? Hindi ko alam kung nagigets niyo yung ibig ko sabihin. Kasi ako nga, hindi ako nagpo-focus sa mga sa mga kompetensya ko. Ang pinupokusan ko mga customer. Dahil since ang mga customer ang nagsasabi sa akin, "Mami, magtinda ka nito kasi wala kang ganito, nakakabili kami kay ganito. Magtinda ka din at saka magkano sa iyo, ha?" Yon, good opportunity yon. Itinitake ko yon, no? So, kailangan alam natin yan, naiintindihan natin yan, ha? So, sa threat din, syempre, andyan na yung kung bread and butter natin, baka sumusobra na tayo sa gastos, no? Baka hindi na natin nakikita kung paano tayo gasta, kuha lang tayo ng kuha. Ang ating kapital, baka nababawasan na, imbis na madagdagan. So, panoorin ang mga video ng Mami Park tungkol sa profit margin, ang maintindihan nyo kung paano nyo kukuhanan sa store kung bread and butter nyo ito. Alamin nyo kung gaano lamang ang percentage na gumagana sa inyong tindahan, no? Dahil ang profit margin, it express and you can see this through percentage, and also yung malalaman nyo ito, ang result nito right after the expenses, no? So kaya kailangan, kung right after the expenses, ibig sabihin may nakwenta na tayo na net income. Tama ba na kinabig natin sa tindahan ay yun lamang talagang naging net income natin? So baka maligaw kasi yung iba, gumagamit ng percentage method pagdating sa pagkuha ng kanilang net income, baka mamali po tayo. Kaya po itinuro ko sa inyo na alamin nyo ang profit margin ng tindahan, nang sa ganun ay mas maingat kayong gumasta sa inyong hanap buhay or kumurot sa inyong hanap buhay. Okay? So sana naintindihan nyo ang ating SWOT analysis. Ito ay applicable lamang at aking explanation dito lamang sa ating tindahan. Marami pa at broad ang SWOT analysis, lalo na pagka mga usapang kumpanya, usapan ng manufacturing, ibang klase na mas malalaking negosyo. So corporation man siya, ganyan, no? So dito, meron din tayong SWOT analysis. Kaya, in-explain ko yan sa inyo at in-relate natin sa October sales natin kasi isipin nyo, meron pa rin palang something na pinagdadaanan ang tindahan namin. Sa kabila ng maganda naman na ang binigay sa aming result ng income at saka ng purchasing power. Meron pa din na pagkukulang. Meron pa din opportunity. Meron pa din good problem. Meron pa rin weaknesses at meron pa din threats, no? So, maidagdag ko nga pala guys, pagdating sa capital talaga ay nahihirapan kami sa ngayon dahil wala nga kaming backup at tumataas kasi yung demand. Kung dadating man yung point na kailangan ko ng kung may opportunity na maka-loan ako na mag-o-okay sa akin ang interest rate niya, iti-take ko na. No, I would like to be honest here, ha, kasi gusto ko nalalaman nyo kung paano ako nagjo-journey. Baka maano ko na, kung dati nagsimula ako dito ng walang utang, baka ngayon dahil sa tumataas yung demand at tumataas yung ano niya at yung stretch lang ng aming kapital ay hindi na napapaikot lang at ganun lang. So, kung kinakailangan na magdagdag at makapangutang ako, itatry ko, no? Kasi nangutang nga ako para nga sa pandown sa property, hindi naman yun gumana eh. Hindi naman yun nag-akyat ng panganganak ng pera, no? Ano pa kaya kung mangungutang ka para manganak ng pera? No? So, hindi pa yan sigurado, pero titingnan ko kung may magagawa pa na mas kaya pa namin maparoli. Hindi pa yan sigurado. Gusto ko lang, I would just want to be honest, kasi ito na yung naging sitwasyon namin guys na walang trabaho daddy nyo. Ako lang, hindi naman ako kumikita ng malaki sa YouTube. Ano yung pambabackup ko na galing sa YouTube? Wala rin. So, I just want to be honest. Pero, masasabi ko lang, yung aming lifestyle, yung aming buhay, lalo na sa pagkain, hindi na de-deprive. No? Hindi naman na de-deprive. At yun pa rin ay gusto ko pa rin tingnan as napakagandang sitwasyon namin. Kaya lang kasi, mas gusto ko pa na sana ma-provide dahil may good problem at saka may good opportunities. So, mas gusto ko pa sana. Pero, hindi ko hinihiling. Hanggat maaari ayoko mangutang. Titingnan natin. So, i-update ko kayo pagdating sa ganyan, no? Para nang sa ganoon, magkaroon ng idea yung mga tao rito, yung mga manonood natin na paano naman silang mga nangutang lang para sa puhunan, pandagdag puhunan, ano naman, no? Hindi yan masama. As long as ginamit natin sa negosyo. O, diba? Kami nga, diba? Bumili kami property. Oo nga, may property ka. Binabayaran mo yung monthly mortgage niya. Gamit yung kinita ko dito. Oh, hindi naman nag-aakyat pa ng sales yun, gastos pa nga. Hindi nag-aakyat ng sales yun, hindi nag-aakyat ng kita yun. Pero napagtatagumpayan ko dahil sa bread and butter namin to, kinikita namin dito, ay dun nanggagaling sa kinikita namin ng tindahan ang pinambabayad sa kanilang sa mga properties na yan. Ano pa kaya kung uutang at para sa negosyo, para lumaki.
No, so aabangan natin yan, titingnan natin yan. I just want to be honest. Ayoko kasi dito yung, ay wala kaming utang, ay wala kaming, hindi kailangan, ano ang ating i-vlog dito? Kailangan yung totoong nangyayari para paano natin mapagtatagumpayan yung tamang desisyon, tamang ano natin, ano. Ngayon, kung mayayaman kayong mga viewers ko, aking mga viewers, aking mga supporters, pautangin nyo na lang ako. Charot. This is Mami Park and this is Team Park fighting. Bye!